Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Isis. So ngayong araw, nag-update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? So again, ang video ito mula na naman kay Powering Moves Castle, ano? So ang video ito ay may pamagat na Secretary General. Gera kung magkakagera, i-deploy lahat ng barkong pandigma sa resupply mission. So ito na yon. Ito na yon. Ito na yung some kind big news talaga ngayon. Kasi usaping ano na to gray ship na to ng Pilipinas or warship ng Pinas. So, medyo nakakapanindig balahibo na talaga to. So, yun, bago natin simulan, Melv's Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. Ano? So, mga kanoysi, hindi na natin ito patagalin pa. Simulan na natin. So, again, ang pamagatang video ito, Secretary General, gera kung gera magkakagera, i-deploy lahat ng barkong pandigma sa resupply mission, bulol. So again, Melv's Castle, Filipino IC, like, comment, share, subscribe, start. Kung pandigmang sasama sa resupply mission, gustong gusto yan. Ulit. Magpapadala ng barkong pandigmang sasama sa resupply Diyos mission. ko. Gustong gusto yan gawin ng National Task Force for the West Philippine Sea. Hala. Dahil napipikon na rin sila sa China. Ang kaso, pinipigilan na rekomendasyong to ng National Maritime Council. So ayun, pinipigilan. So ano masasabi nyo dun, men? Comment kayo sa baba. Na wag daw tayong magpadala ng barkong pandigma o warship dahil lalala lang raw ang gulo at posibleng mauwi pa sa gyera. Para saan pang may advanced fighter jet sa EDCA sites? Para saan pang may bomber airstrike ang US Air Force? Para saan pa ang Mutual Defense Treaty? Kaya nga. Hahayaan na lang siguro ng National Maritime Council na may masawi dyan bago lumaban sa China. Diba? Useless lang din. Kasi yun nga, meron tayong Mutual Defense Treaty. Or kahit hindi natin gamitin yung Mutual Defense Treaty, sabihin natin na meron naman sana tayong warship or gray ship, diba? Pero ang tanong dito, men, sabi ni Sir, pangit daw kapag ipagsama mo yung gray at gray kasi it will create more tension daw. So ano pa bang more tension? May mas more tension pa ba sa nangyayari ngayon? Sa pagkakaalam ko, sobrang more na yung mga tension ngayon. Diba? Bakit hindi natin ilagay ang Navy? Alam mo, ang position natin dyan, lahat ng dispute, conflict situations ay gagawin natin sa peaceful means or diplomatic action sa mechanism. Malabo na nga yung peaceful at diplomatic Kasi yung China, ayaw nga nila ng diplomasya, di ba? Ayaw nga nila ng peaceful. Kasi kung gusto ng China ng peaceful, hindi mang po-provoke yung mga yan. So since nang po-provoke sila, so ano yung gusto nila? Alam nga namang peaceful yung gusto nila. Malabo naman yun. Di ba? Kasi pag nagpadala tayo ng Navy dyan, alam mo, sabi ko kanina, pag Navy to Navy, nagkakaroon ng nag-escalate. When we do not know what will happen next if ever there is a misunderstanding, misinformation, and siyempre, magigirian yan parehong barkong pandigma yan So misunderstanding galing sa China, misinformation galing sa China, yung mga pampoprovoke galing sa China. We might as well put our Navy vessels far away, but we are trying to monitor their activities. Hindi Pinalagan agad yan, Secretary Pero what if yung China yung unang maglagay ng mga warships dyan? General Jonathan Malaya. Kita sa pagbumuka ni Malayang naiinis na rin siya at naharang pa ang rekomendasyon. Ba't ang China pwedeng magpadala ng warship? Diba? Tapos tayo bawal. Oo ay December 7 yan, December 4 yan. Nagpadala ng warship yung China doon sa West Philippine Sea. I mean, 300 yards daw yun So, di ba? Can you imagine that? Tapos tayo, kapag may i-recommenda tayo, wala tayong gagawin. ayaw natin magkagera. Pero hahayaan na lang ba nating manakawan tayo ng West Philippine Sea na para sa ikabubuhay ng mga mangisda? May karapatan raw ang Pilipinas na magpadala ng Navy warship. And the Philippines reserves the right to also send our Philippine Navy ships moving forward. You know, Karen, we hope that the People's Republic of China does not see our diplomatic actions or our peaceful actions as cowardice.
right? We do not want to be sending signals to China that they can do what they want simply because we do not want to escalate. Kaya nga eh, yun nga yung nagiging labas sa China eh. Kasi parang ang nakikita nila na diplomasya gusto natin, parang naaano natin sila na pwede nilang gawin yung mga gusto nila. Yun yung nangyayari eh. Kahit sabihin natin na ayaw natin ganun yung mangyari, pero yun yung nangyayari eh. Kasi kung hindi yun yung nangyayari, hindi tuloy-tuloy na manghaharas yung China dyan. Dapat after nung first niya na action na panghaharas dyan, yung pangraram, pambabangga, or whatsoever, tinigil niya na yun kasi takot na siya supposed to be, di ba? Pero hindi yun yung nangyari, di ba? Tuloy-tuloy. Like, kahapon nga lang ba yun or nung mga nakarang araw yung resupply mission natin na winater cannon na naman muli. So, paano maipapaliwanag yun? No, it is they that first deployed the planned ship. Therefore, it is also within the right of the Philippines, and we reserve that right to deploy also our Philippine Tama. Navy ships in the future. Tama. Yan ang matinding pinsalang tinamon ng BIFAR. Wasak ang maraming bahagi ng barko dahil yan sa galit ng Chinese Coast Guard. Jackpot kasi ngayon sa huli ang mga babayan nating mangisda. Ang kaso itong kapalit, wasak. Ang matindi pa dyan, naghain pa ang China sa United Nations na inirereklamo ng Beijing and Manila. Illegal raw na Di ba? Nauunahan pa tayo ng China ngayon. Actually, parang mas nakakalamang pa ngayon China sa atin eh. Kasi after nila mangharas sa atin, sila yung nagre-reklamo agad. Tayo, puro lang tayo reklamo eh. Walang suntok, puro lang sumbong. Yung China, suntok, sumbong, anak ng teteng. Hayaan ng BIFAR mangisda ang mga Pilipino. Labag raw yan sa karapatan ng mga Chinese. Pero hinihikayat naman ng National Maritime Council na mangisda pa rin tayo. Huwag kayong matakot dahil lagi raw nakabantay ang law enforcement dyan. Kahit namin ang ating mga isda na ang kumukuha ng livelihood doon sa karagatan ng West Philippine Sea, bumalik po kayo doon. Wala tayong dapat ikatakot. Lugar na yun ay Parang ang dali lang na bumalik kayo doon tapos wala namang action if ever na biglang magde-deploy yung China ngayon ng gray ship. atin, no? Ang kanilang presensya doon at kanilang ginagawa ay illegal. And the more so na binablock nila yung lehitimong activities natin, providing humanitarian assistance to our fishermen, Filipino fishermen, legitimately fishing doon sa ating mga Baho de Masinloc and Escoda Shoal. Takot silang magkagera. Pero kung mga Pilipino kaya ang tatanungin, lalaban ba kayo pag nagkaputukan dyan? Ayun. So kayo mga Pilipino, lalaban ba? Siyempre, lalaban tayo, men. Sino papayag bansa natin to eh. Territory natin to eh. Tayo yung dapat mangisda dyan, tapos tayo yung isusumbong ng China sa, na tayo daw yung nag-aagin sa kanila, tayo na yung binangga, tayo pa yung isusumbong, anak ng teteng, Ay nako. So yun lang naman guys. Actually, akala ko medyo natuwa nga ako dun sa recommendation sana na since naglapag ng ng gray ship yung China is maglapag na rin tayo ng gray ship. Pero yun, parang pinipigilan rin pala, So, medyo sad tayo sa part na yun. Kasi, kahit sabihin natin na, sabi kasi dito ni Sir na, ang kasi nila, kapag ka naglagay ng gray ship yung China, tapos maglagay din ng gray ship yung Pilipinas, tapos kapag ka meron silang hindi pagkakaunawaan, baka kung saan pa mahantong. Ngayon, ito yan, min. Yung China, 'di ba? Syempre, ibang usapan na kasi kapag gray ship na yung madadamage eh. Kapag ka magharap yung mga gray ship natin dyan sa WPS, ibang usapan na yun. Iba yung kapag naghaharap yung mga Coast Guard dyan. Yung Coast Guard kasi, kahit madamage, wala tayong gagawing action eh. Pero kapag yung na natin, gray ship na natin, kontra sa gray ship nila, syempre tayo, hindi naman tayo mangbabangga sa kanila. Hindi naman tayo mag-escalate ng tension sa kanila kasi alam naman natin yan nung mga Coast Guard nga natin, yung sundalo nga natin na naputulan ng daliri, wala nga tayong ginawa, di ba? Puro sumbong lang. So, malabo talagang magmula sa atin na parang tayo yung first na mag-fire. Malabong-malabo. Siguro yung China, yun din. Pero nasa sa China na lang yun. Kung ano yung gagawin niya. Kasi syempre, ibang usapan na yan. Warship na yan eh. Di ba? Kung paloko-loko yung China dyan, wala. Siya lang mismo nagguhit ng kapalaran niya. Lalo na ngayon sa administrasyon ni Trump. Do you think magugustuhan nila yan? Di mas lalong mangingi yung babaw yung Mutual Defense Treaty niyan.
Sa atin kasi dito parang ano ewan ko kung tawag diyan, nirerekomenda na sana tapos pinipigil pa. What if yung isang nilapag ng China na PLA diyan or na gray ship nila, dagdagan naman nila. So aabot na sila ng 7. Tayo wala pa rin ilalagay diyan kasi ayaw nating magkasalubong yung gray to gray. Paano yung 7 na yan? Yan na yung next na manghaharas diyan. 'Di ba? Wala tayo. Saka lang tayo action kapag sobrang lala na talaga. My goodness. So kayo guys, ano masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video ito ay mula kay Melv's Castle. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, again, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So that's it lang muna. Comment down below kasi naiinis na ako dito. So again, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.